Magandang panahon po mga ka-tax. February 20 po ngayon at ah, menos Gs para mag alas 12. Alam po ninyo mga ka-tax, si ka-tax ETM ay hindi po immune. Hindi po ako immune sa mga ginagawa ng BIR. Sa katunayan po, isa po ako dun sa sinasabi nilang 100 or less than 100 na kinasuhan nila ng tax evasion. Ngayon, ituturo ko po papaano ba ang ginawa ni ETM, ni ka-tax ETM, na maiwasan po itong tax evasion. Yan po, ito po yung i-file kong, ayan, may tatak po siya ng BIR at saka ng prosecution office. Nag-file po ako noong Valentine's Day ng 2012 ng aking motion for investigation and reassignment. Ayan po yun. Makikita nyo sa bandang kanan po ninyo yung scan copy ng approval po ni Commissioner na kasuhan ako ng tax evasion charge. Ayan. Okay. Punta tayo dito sa motion. Ayan. Puntahan muna natin yung page 1. Okay. Oops. Ayan. Alam po ninyo, pag kayo po ay kinasuhan ng tax evasion, madali naman po itong sagutin. Kasi may mga rules na dapat tayong sundin. Ayan. Unang-una, sasagot kayo. Ayan. I-acknowledge ninyo yung kinaso sa inyo. At ang isa sa mga tip ko sa inyo, ayan, magsama kayo ng mga witness. Para po, meron kayong kasama kung sakasakaling magkaroon ng problema. Tapos, kunin po ninyo yung approval ni Commissioner. Ayan po yan. Kung nakikita nyo, yung approval ni Commissioner. Oops, sorry. Ayan, kunin po nyo yan. So, dito po, pinaliliwanag ko na meron pong irregularity na ginawa itong si Nel at saka itong si Yolema. Kasama na po ang kanilang grupo na si Mario Saldivar, Ramon B. Lorenzo, Christopher Eugenio, Leonardo Quanico Jr. Kasama na po si Kim Henares, si EBS, Estela Sales, CBO, hindi ko alam kung sino yan, RBL at saka tawag nito si CGE. So kung sanang mabasa niyo itong ginawa ko, kaya dadahan-dahanin ko, mababasahin natin Ang una po ninyong gagawin pag kayo ay kinasuhan, humingi kayo ng kopya nung approval at humingi kayo ng kopya nung complaint. Ang una nyong i-check, ano ba ang responsibility ng mga taong ito sa paggawa ng tax evasion charge. Ayan. Pinadahan-dahan ko. Tapos, tingnan nyo rin kung ano ang responsibility ng piskal pagdating sa tax evasion charge. Kung mapapansin nyo po dito, okay lang nakasuhan. But, ito po ang dapat nating strike, but hear me first. Ayan. So, dapat pakinggan kayo. Ayan po yung joint complaint. Tingnan nyo po sa joint complaint, yung mga sinasabi nila rito. Kasi ang trabaho po ninyo, hanapan ng mali. Isang mali lang ang joint complaint, perjurious na ho yan. Illegal na po yan. So, kung illegal po yan, ay hindi po pwedeng gamitin ng isang legal na pamamaraan ang isang illegal. Tingnan niyo yung natin, impeachment trial, yung po yung nangyayari. So basahin niyo po dahan-dahan yung aking sinulat. Ang tanong ko po sa DOJ, can a complaint affidavit not only containing substantial and sufficient untruthfulnesses, inaccuracies, incorrectnesses, and falsities but also tainted with fraudulent acts and emanated from gross misconduct, abuse of power, and lack of jurisdiction be used. Ayan. Kailangan po may di ito, no?
as a legal evidence vis-a-vis a legal foundation ground in establishing and determining probable cause. So, in-explain ko sa DOJ na pwedeng ang tax evasion charge ay magamit para sa harassment. Ayan. So, hanapin nyo paano ginamit sa harassment. Yon. So, ngayon, ito po yung aking explanation. Ayan. Ayan. Alam mo, perjurious pag ginamit sa harassment. Ayan. Basahin nyo maigi yan. Pagsamahan natin yan. Ayan. Okay. Hanapin nyo yung legal obligation ng BIR. Ayan. Para ma-establish nyo na there is irregularity, hanapin nyo yung obligation niya. Hindi lang sa inyo, kung hindi sa republic, sa state. Ayan po yung mga dapat ninyong basahin. Bago ninyo mablangka, masupalpal itong mga BIR officials na to. Ito naman po yung legal obligation ninyo sa state. Ayan. Ang legal obligation mo sa taxpayer, i-prove na there is irregularity. Tapos, ang irregularity ay nahati sa apat: error of law, abuse of power, lack of jurisdiction, and grave abuse of authority. At sabi nga ng Supreme Court, hindi daw sila nagpapatawad ng mga taong may mali, lalong-lalo na ang mga BIR official na kinakwartahan daw ang mga Pilipino. So, ang una kong there is a poisonous tree. Yung po yung ginagamit ko kasi nga mali sa aking pananaw yung ginawa po nila Neil at Yulema. 35 pages po ito, kaya mahaba-haba. Ayan. Nagkaroon po sa aking pananaw, nagkaroon po ng sadwatan. Si Jethro, si Alfredo, si Yulema, si Tabora, ayan, mga tao. Ayan. Wala pong jurisdiction si Yulema at saka si pangalan nito, si Neil. Nakasuhan ako kasi ang pinakakasuhan sa kanila si Emilino T. Maestro Jr. Ang pangalan ko, Emilino T. Maestro. Ayan. Puro lawyers yan. Hindi ko maintindihan bakit mali-mali ang ginagawa. Saan kaya sila nag-graduate? Ayan. So, sana maintindihan ninyo. Mabasa po ninyo. At magamit naman po. Ayan po. May decision po ang tawag nito, ang DOJ mismo na pag mali ang spelling, mali. At ito po, kliyente namin ito na kinasuhan din ng kriminal at napawalang sala dahil mali po yung ginamit na pangalan. Ang nilagay po nila ay Olivia, ang tunay na pangalan ay Oliva. Pagdating sa akin, nagtataka ako dun sa naka-assign na prosecutor, bakit naman hindi pa naumpisahan yung kaso, kinakasuhan na nakapaling na siya dun sa kabila. Yun lang po ang aking feeling. So, letter of authority kailangan po ni Neil at Yulema na mabigyan kayo bago sila mag-audit ng tax evasion. At ang dapat pong pipirma rito yung commissioner ng BIR o kaya si Sales, si Estela. Ito po ang definition ng letter of authority. Ayan, ito po yung kailangan po lagi kung kayong merong events or history para maintindihan ng kompleto ang inyong sinasabi. Ito po ang maganda rito dapat daw yung procedural rule. Ayan, kung makikita nyo, dapat sundin. Ewan ko lang, bakit hindi sinusunod? Ayan. Yan po ang aking abuse of authority, isa pang way para makancel yung tax evasion nyo, at saka yung denial po ng due process at ipakita yung record sa inyo, isa pang way para matanggal kayo sa tax evasion charge. Ayan. Simplicio, si Mario, ay nako, Diyos ko. At saka yung hindi pagsunod sa procedural due process. Alam po ba ninyo na ang sinasabi po ng Court of Tax Appeal, ang isasubmit sa kanilang assessment ay based sa law. Kaya lang itong mga tax evasion charges na to, hindi po based sa law yung kanilang Hindi po nagdaan sa procedural due process, basta nag-assess lang po sila nag-assess. Kaya mapapansin nyo, billion-billion po yung assessment. Mali po yun. Dapat po susunod sila sa rule. Since mali po yung assessment nila,
parang sinasabi natin dito yung word na pari delicto. Those with dirty hand cannot go to court. So, pag mali, kahit piso, sabi nga may tinatawag na fraudulent tax assessment. Yan po, Article 213 ng Revised Penal Code. At ang culprit po dito, ayan, BIR at saka Bureau of Customs, pwede po nyong gamitin yan. Yan ang fraudulent tax assessment. At ang sabi pa nga ng Supreme Court dito sa binigay dito, na mas maigi pa nga mag-tax evasion ng isang tao kaysa naman singilin mo ng sobra-sobra. So tingnan mo, dapat yung report of investigation is in accordance with the law. Sabi sa Republic Act 9282, true and correct assessment. Ang ibibigay sa'yo, illegal, irregular, at saka beyond the imagination of the sane person. Maaaring ganun po yung natanggap natin. Ayan. So, basahin lang po ninyo isa-isa yan at pwede po nyo gamitin kung kayo po ay mayroong tax evasion charge or papunta po kayo doon. Maraming technique po para makaiwas sa tax evasion. Ayan po. Sana mabasa ninyo, magkaroon po kayo ng time at magamit nyo. Tingnan nyo, pag nag-audit po sa BIR, makipag-cooperate kayo kasi ang isa sa mga rule ng tax evasion, hindi kayo nakikipag-cooperate. Ayan po yung Supreme Court, Court of Tax Appeal decision na ang tao daw na may kasalanan hindi nakikipag-cooperate. Kaya makipag-cooperate po kayo. Ayan. Ayan. So, ibigay niyo po yung records niyo. Kaya pag gawa silang assessment na hindi nila ginamit yung records niyo, pwede niyo kasuhan siya ng fraudulent tax assessment. Ayan po yung rule. Ayan po, premature, principle of primary jurisdiction, hindi po nila nire-respeto. Ay nako, ano po ba yan? At saka, bago kayo magkaroon ng tax assessment, o meron na kayong tax assessment, pwede po kayo makipag-compromise. Yan po ang national policy, bago ho kayo kasuhan. Bibigyan muna kayong pagkataon na makipag-compromise. Kasi hindi naman po negosyo ng government natin na magpakulong ng tao. Kasi pag nagpakulong sila ng tao, lalong lalaki ang gastos nila. Whereas kung yung taong gusto na ipakulong, mapabayarin na lang nila ng buwis, di mas marami pa ang kanilang makukuhang ganansya kaysa expense, maging income pag nagbayad ng buwis. At yung tao ay patuloy na magnenegosyo, kaya magkakaroon ng maraming collection ng buwis. Ito po, kaya magulo ang bansa natin, hindi ho ito pinatutupad. Ang pinatutupad ay yung GAAP. Dapat pong patupad tax code. Ayan. Ayan po, dapat yung isubmit tuwing end of the year. Yung in accordance with the tax code na financial statement. Hindi po yung kung saan-saan. Ayan. Sana meron kayong pagkakataon mabasa to. Dahan-dahanin ko na lang. At ayan. ITR nyo kahit walang entry, basta't lagyan nyo lang ng notation, nalalagyan nyo ng entry, sa susunod na panahon, ay ito, na-deprive po tayo ng legal right natin. Tapos sinisisi pa tayo. Ano ba yan? Ayan po. Ganyan-ganyan ho, dapat ang gawin ninyo para makatulong po sa inyo. Maraming salamat. Ito po yung Tax ETM. At sana natuto kayo sa aking presentation ngayon. See you later. Thank you.